Good morning guys! Welcome back to my channel and ay, pa-English ba daw? Hindi, welcome back to my channel guys. At ito ang aking piniprepare. Nag-grind ako ng pork. This is a pork adobo. At nag-grind ako. Dininight ko siya kagabihan ngayon. Ano na siya? Tuyo na siya. Pwede na siyang ipack. And isa to sa mga ano namin, babaunin namin for our trip. So, ayan guys, kung gusto nyong makatipid at ayaw nyong laging bumili ng food doon sa pupuntahan nyo. Ayan. So guys, ito, I made it, this is the first time I made this one. It's been a long time na meron na akong hydrator, but I always do some fruits lang and veggies. But this is the first time na ginawa ko siya in meat. At sabi ko nga, ito yung mga gagawin ko, ginagawa ko pag magte-trip kami. Yun yung purpose ko kung bakit ako bumili ng dehydrator. So, ito isang tip para makatipid is gumawa ng meal. So, ayan. Guys, pag gusto namin siyang kainin kung gusto na namin siyang kainin or gusto namin siyang magkaroon ng konting sabaw or something sauce, ang gagawin lang, lalagyan namin siya sa maliit na bowl and then we're gonna add a little water and put it in the microwave. At mag-aano na siya, lalambot na ulit siya. Or, sa bagay, sa tayong mga Pilipino, mahilig naman tayo kumain ng prito. So, okay na to. Pwede mo na rin siyang kainin as it is. Basta mainit yung kanin mo. Yan. At, isa to sa mga lagi kong ginagawa pag may short trip kami, halimbawa mamasyal kami. Ang mga idadried ko naman noon mga fruits. Or sometimes like pag season naman ng mga prutas, yun ginagawa namin. Just like what I did last nung season po ng apple. Nag-try po ako ng apple at ipinap ko na siya. Nilagay ko na rin siya dito sa anong tawag dito, nakalimutan ko na. But anyway, at meron na rin siyang moisture sa loob. So, ready na po yan. At meron din po kaming snack. Ayan. Para naman makatipid tayo ng konti, di ba? Tsaka, pag kasi pupunta ka sa hotel, di ba, parang hahanap-hanapin mo rin yung Filipino food. So, sabi ko kay Lakay, hindi po ako nagluto nito. Yeah. Narinig nyo, guys, hindi ako nagluto nito. But, prepare nila kaya siyang nagluto. So, he's our chef at home. At, ako lang. Pag nag-ask lang ako ng favor sa kanya if he can make adobo, extra adobo, at ilalagay namin. Ayan guys, so halos mapuno din siya. Ayan, kalahati niyan. At isi-sealed natin siya. Ayan. Ayan, very secure na. And then mamaya, ipa-vacuum seal. Ay, ko pa siya, isi-seal ko pa siya para, mas tumagal pa yung ating jerk pork. Yeah, it's my adobo version. Ayan, ito ang adobo version ng jerk beef ko. So, pero guys, isa yan sa mga ginagawa ko kapag pag magti-trip kami. And ito pala yung una kong ginawa. Ito. It's a beef casserole. So ito kasi mas manipis, na-shred ko siya ng mas manipis. Yun kasi medyo chunky. But this one is like a shred. Na-shred ko siya ng parang paper. So super thin niya. Yan. So ito, pag nilagay mo dito at lalagyan mo lang siya ng konting, alimbawa, if you have beef broth, lagyan mo lang siya ng konti and you put in the microwave if you want more little sauce. Pero sabi ko nga, like if you wanna eat noodles, kung gusto mong mag-eat ng noodles like those noodles na naka Tetra Pak or naka bowl, you can add them in your noodles and it's really good. Alam niyo saan ko na po natutunan to? When I was in Vietnam, mahilig po silang gumawa ng mga dried ganito. Pero yung sa kanila talagang shred na parang hibla talaga siya. But then I said, oh yeah, why I don't do this in my meat? Lalo na kami, madalas po kaming
magkaroon ng mga sobrang ulam. And we don't, sabi ko nga kay Lakay, hindi naman kami pwedeng lagi maglagay sa freezer kasi we only have a little freezer. Ay, maliit lang po yung ref namin. So, naisipan ko, why not to do this? Especially sa mga fruits. Madalas talaga, lalo yung anak ko magpapabili ng prutas and then after 2 days, ayaw niya nang kainin. So, I have to do something para walang ma-waste sa aming food. Kasi mahal lang food. And kailangan natin magtipid, guys. So, ayan guys. I hope may ay, ito pala itsura ng aking ng aking dehydrator. Ayan. So, meron siyang temperature. Sorry guys. This is the temperature. May temperature siya. Ayan. Ayan yung time and then temperature. Ayan. So, yung ginawa ko pong beef na beef, no, not beef. Adobo version natin is, 6.5 hours for 140 Fahrenheit. Ayan. So, maglilinis na po ako, guys. Lilinisin ko lang aking dehydrator. Kasi, medyo matagal siyang matuyo. Ayan. So, ayan, guys. I hope nakapagbigay tayo ng konting tip. Ayan. Ang dami din siya. Parang, ilang pounds ba yung ginawa nila kay? Kalahating kilo. But you know what, guys? Ang ginamit kong meat, hindi yung pure na, hindi pure na meat. Ang pinaluto ko is, alam niyo po yung, yung buto-buto. Kasi yan may konting, medyo may konting taba siya. So, at saka ayoko kasi ng, yung mahiblang matigas. So, sabi ko, yun ang gamitin namin. Tapos, i-shred ko siya. So, but this one is a little chunky daw. But it works well naman. So, guys, ako ay magkakape muna. It's almost 7 at ako ay magre-ready for work. Ang iyong Kanadyang Pinay ay mag-get ready ng trabaho. Ayan. So, ayan, kailangan ko lang unti-untiin yung mga kailangan namin dalhin at i-prepare. Kasi, mahirap yung pag nandyan na. Ako mahilig ako sa ganun. So guys, huwag niyo akong gagayahin. Mahilig ako sa last minute. Kunting ang aking Lakay ay hindi siya ganun. Lagi siyang advance. Ako ay laging gusto ko last minute. Ewan ko, for some reason, that's my personality. But my Lakay is always on time. Gusto niya laging advance kasi ayaw niya din niya nang minamadali. So we're on the opposite side, but it works well naman sa amin dalawa. And ayan, sa mga susunod na araw, papakita ko po sa inyo kung ano yung mga ipe-prepare namin for our trip. And guys, I may not officially introduce myself in this video, but soon ipapakilala ko po sa inyo ang aking sarili. Why, ano yung mga iba-vlog ko and ano yung mga i-share ko po sa inyo every day, or it may not every day, but I will share some tips kung ano po yung buhay namin po dito sa Canada. Me as an employee and as a family, kung ano yung ginagawa namin every day. And for those sa nakakakilala sa akin sa ibang platform, they know me sometimes. But for this platform, hindi ko pa po na-introduce ang aking self. But my daughter suggests me na I have to introduce myself. So at least ano po yung mga kung ano po yung aabangan sa aking video. But anyway, this is just a short video about my dehydrator and to my snack na babaunin po namin. At magre-ready na po ako. Okay guys, I hope may naiwan po akong tip about saving money, a little tip for saving money sa inyong trip. Bye-bye!